Barakatuhu, live from the land of our forefathers, from Malaysia, from Indonesia, and from Philippines. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III, September 17, 2023. Maraming salamat po sa inyo kahapon dahil talagang the show of force, at least lahat ng sulok ng kapuluan mula Apari hanggang Hulo hanggang dito sa Sabah ay nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang suporta sa divino gobyerno. Pagpasensyahan na ninyo ang kalaban, lalo na sa pag-stop ng wifi, sa pagbigay ng brownout, blackout. Yan lahat kagagawan ng politika at ng mga claimants na mga political dynasty. Pasalamat pa rin tayo sa kanila dahil ang hindi nila namalayan, kahit naglagay lang tayo ng kandila, pero tayo ay armado dahil pinaghandaan natin ang kanilang pag-stop o pag-block sa atin lahat. Tingnan nyo, pinuno natin ng lahat ng posting. Sinabi ko na sa inyo na bayad ang ABS-CBN, bayad lahat yan sila. Mismo yung mga batikan na Rappler, lahat po yan sila, hindi ko cover sa atin. Ngayon, aawayin nila tayo. Hindi na maganda yan. Kasi nakikita nyo, mas gusto nila i-cover yung mga AGT, yung lahat ng mga hindi naman mga relevant. Yun ang gusto nilang i-cover para magkaroon ng issue. Ngayon, hindi na sila pwede mag-issue ng away. Hindi na sila pwede mag-issue ng patayan dahil sila na mismo ang hahanapin ng batas ng soberenya. Kung napansin nyo, ni isa sa kanila walang nagbigay ng news. Kaya kahit hirap na hirap si Queen, kahapon mula madaling araw hanggang sa gabi, ay talagang ipinagpatuloy ko ang aking koordinasyon sa pag-reach out sa bawat isa sa atin. At nagpapasalamat ako na kahit papano ibinigay ninyong boses ninyo sa inyong patunay na hindi lamang EDSA pala ang kailangan natin, kundi bawat pusod ng bahay natin na iyan ay palasyo ng bawat pamilya. Maraming salamat sa inyo lahat. Kasi yan, nakita ng buong mundo. O di sino ngayon ang negatibo? Ang lahat ng media providers, lahat ng gobyerno, lahat ng pusod ng Malacanang, mismo si BBM na question. Dahil hindi nila namalayan, mismo yung packager niya, mismo yung kabinete niya, mismo yung bankero niya, na question sa ibang bayan. Dahil ikot sila ng ikot, ang dulo ng lahat ng finances nasa Pilipinas lamang. Di sino ngayon ang nabingo? Sila na humarang. Sila na nagsabi dadalhin ako. Sila na nagsabi na oy may schedule ako. Sila nagsasabi na meron akong paraan. Ay hindi ko kailangan ng paraan, ika nga. Dahil ang sovereign niya ay mas mataas mismo sa power and authority ng presidente, ng head of states, kasi yan ang dahilan na pinahiraman ang buong mundo. Hindi na head of states ang gagamitin natin, kundi mga royal family na inatasan sa pamamagitan ng ating divine monarchy. Maraming nagtatanong, paano yan, Queen? Nakalabas ka na. Matagal na ako nakalabas. Ang importante, paglabas ng pera. Yan ang hamunan ng tadhana. Kasi palagi sila nasa bangko. Maraming nagsasabi, kausap ang central bank. Sino nga bang central bank? Nakapunta ba sila sa treasury?
Nakapunta ba sila sa loob ng mga opisyalis ng heritage account? Kasi hinahanapan na ngayon ng pruweba. Kasi ako may pruweba, may pagkakaiba ang papeles ng heritage account kapag hindi kayo dumaan dyan sa pusod ng heritage unit ng Central Bank Treasury at may perma ng mga inatasan ng ating matatanda, hindi niyo makukuha. Kahit magpakamatay na kayo, magpaligis na kayo sa pison, kahit magsabi pa kayo na kayo ang magpalabas. Hamunin niyo ako. Matagal na akong maangan, matagal na ako nagpapanggap na hindi ko alam. Dahil para malaman ko kung sino ang dapat managot sa pagmanipula ng pera ng kaban ng bayan gamit ang heritage account. Pasensyahan po tayo dahil kahapon na ilantad na sa inyo. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit dahil ang lakad ko ay sa pamamagitan ng diktasyon ng divino gobyerno. Hindi kayo ang masunod. Hindi kayo ang pakikinggan ng puso't isipan ni Queen. Kahit nakita nyo na okay, pero pagdating na sa katotohanan, hindi na ninyo maluloko ang espiritu ng kaliwanagan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kahapon, winarningan ko kayo na kailanman hindi tayo makukover ng media dahil paraan niyan ng bayaran. Talagang pinlano nila kung paano nila tayo harangan. Kaya nga yung mga area na binrun out nila, signal na iyan na kalaban. Kinalaban tayo para hindi tayo makita, para hindi tayo makapagpalaganap ng ating mensahe. Nakita ninyo, binagpabaklas nila ang tarpulin natin ang hindi naman nila alam, may bantay iyan. Tapos na ang paghari-harian ng politiko. Tapos na ang 5 taon ng transitory after ng grace period. Tingnan nyo si Queen nakahiga pero nagbo-broadcast. Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa mga nagpakasakit, nagmisyon kahapon. Sa pagkabit lamang ng mga tarpulin, iyan ay katapangan na ng bawat isa na sumusunod sa ating samahan, sa ating mandamos mula pa sa Diyos Ama. Inaantay nila kung lalabas nga ba si Apo. Matagal na yan nakalabas. Nagmamando yan, nag-o-order yan. Kasi ang shadow government, hindi yang itinatag ni Busoy Marcos na siya ang commanding-in-chief. Hindi iyan. In fact, huhulihin iyan. Dahil, kumbaga, misleading the command of the Armed Forces of the Philippines na yan ay mga claimants. Kaya nga sinabi ko sa inyo, natuntun sila lahat eh. Kasi ang hindi nila namalayan, si Queen may puwersa. Si Queen may kasama. Buong sambayanan, Maharlika. Buong soberenya. Buong mga tao na nakatungtong sa kalupaan na pag-aari ng Diyos Ama. Yan ang hindi nila namalayan eh. Kasi akala nila, porke sila ay may baril at bala, sila na ang masusunod. Meron ng kautusan mula sa United Nations. Bawal na ang magpaputok. Bawal na ang mangkidnap. Bawal na ang droga. Bawal na ang bawat anomalya ng politika. Hindi na basta-basta ang batas na iyan dahil ang Rule 36, lalo na ang nakikialam sa pundo ng kabangkuhan na pag-aari ng royal family ay mananagot sa batas ng soberenya.
Kaya nga wala kayong nakaintindi kung anong soberenya. Soberenya mas mataas pa sa Korte Suprema. Hindi pwede magsabi na ang Chief Justice ay kailangan diktahan ang sovereign judges, si Queen Mamay at si Queen Helen at si King Mamay. Bilang mga sovereign judges, dapat man lang bigyan nyo ng kunting respeto dahil kami ang inatasan ng divino gobyerno. Pwede pa rin sabihan nyo na mag-antay kami. Pwede pa rin na kailangan maggawa kami ng mga papeles. Pwede pa rin yon. Pero paano? Kung yung papeles ay order para ilagay kayo sa kalaboso, payag kayo? Sinabi ko nga sa inyo ang pag-delay ninyo mula September 16 rather, 2013 ay kaparaanan na para kayo ay ilagay sa hustisya ng sambayanang Maharlika sa pamamagitan ng Divino Gobyerno, Sovereign Court of Justice. Yan ang ibig sabihin, the justice of the divine government. Yan ang ipapataw. Pinagtawanan niyo ako, di ba? So ngayon, anong mangyari sa inyo? Lulusot pa ba ang politika? Lulusot pa ba ang militar? Unang-una, doon kayo dinali lahat sa pera ng sambayanan. Kaya ikot ng ikot si Bongbong. Ang hindi niya namalayan, nandyan yung matatanda natin sa Bataan. Nandyan lang ang mga kuya. Kung makinig sa kayo, sinabi ko nga sa inyo, ang pangalang Marcos is a code. Si M1 at number 8, iisa. Si M2, iyan yung nagtayo bilang Anthony Martin. Ang M3, iyan ang titingnan nyo ngayon ha. Kasi yung nagdeklara ng martial law ay iyong may sakit na lupus. Tatlo na ha. Yung namatay sa Hawaii, si Tony Bondok. Hindi si M1. Kaya may karapatan ako ilabas ang totoong presidente ng Federal Republic of the Philippine Islands. Bakit kami nag-silent shadow government? Dahil alam namin na kayo ay may pera pa. Kayo ay may otoridad pa na pinahiram ng sovereign niya. Kaya mula 2013, September 16, nagbigay kami ni Kuya Raja, ng grace period. Mula 13, 14, 15, 16, 17. Pagka 17, nag-issue ako sa ngalan ng Royal Decree na signan namin pareho bilang sovereign judges ng Sovereign Court ng Lupasug, si Raja Mamay at ako ang transitory. That means, hindi pa rin sumuporta ang Malacanang na sila kung tutuusin ang illegal na pamumuno. Dahil ang otoridad tapos na Tapos na yung agreemento. Hanggang ngayon, napakakapal naman kaya ng mga mukha nila, senador at mga congressman kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng pinahiram na soberenya. Iyan ang pinakamasakit, mga edukado. Edukado ang sabi ng Muslim ng Maranao, mga edukado sila. Ibig sabihin, mga educated sila pero wala silang puso sa mamamayang Maharlika, Tausug, Maguindanao, 222 tribes ng bansang Maharlika. Philippine Islands, iyan ang legal na pangalan ng ating nasyon na nakarehistro sa bawat bangko ng Central Bank ng buong mundo. At ang kinikilala
si M1, si Ferdinand Idralin Marcos Sr. aka Rogelio Madrid Abran. Ito si Queen, nakahiga pero nagpapalaganap pa rin ng mensahe. At mamaya, lahat ng hindi ko nakausap, pagbibigyan nyo lang ako dahil pagbalik ko, dahil meron na, magko-convene na ang mapilindo ng 3 countries kasama na ang royal families. Binibigyan ko rin ng informasyones ang ating financial team bilang member ng ating Mapilindo 2023. Lahat ito, brother, alam ko, hindi ito personalan. Pare-pareho tayong nakikiusap sa bawat nasyon. Pare-pareho tayo na nagsasabi, lalabas na ang kaperahan. Pero ang dulo niyan ay ang signatory. Alam din natin na ang signatory ay naging mailap. At iyan ay ang dahilan na mismo ang World Bank hindi makapagpalabas. Iyan ang dahilan na kinontrol ng Bank International Settlement at iyan ay monitored ng International Monetary Fund. At iyan ang dahilan na mismo ang ating Central Bank Treasury ay hindi basta-basta makapagbigay ng legal na mga dokumento kahit kanino man dahil iyan ay kontrolado ng pinaka-final signatory ng lahat ng ating heritage account. Makinig po kayo. Si Queen, pasensya na. Kung nasasaktan kayo, dahil ang mission ko ay pasukan ang bawat isa sa inyo para mahawi ko kayo sa landas ng kapayapaan, ng kaunlaran, at ang kasaganaan ng buhay na punong-puno ng pagmamahal sa iisang ama na nagpakasakit para sa ating kaharian. Maraming salamat po sa inyo dahil umpisa na ang pagpapalaganap ng prosperidad. Peace and prosperity. Kaya nga inatasan natin ang PAPO. Peace and prosperity against poverty and oppression. Kahapon nagpasabi ang mga kapulisan, ang mga militar, na kailangan sumuko na ang general ng OPAP. Dahil kayo pala ang nagkontrol sa kanila, dahil kayo pala ang nagpapasweldo sa mga militar, dahil nga sa heritage account mula sa Indonesia. Idi, huli kayo, huling-huli kayo. Ano pang mukha ninyo, General OPAP? Kayo pala talaga, iyan pruweba numero 1 mula sa ground. Dahil dito, nabingkok na naman kayo. Pusod ng Malacanang, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano pa nga ba ang gagawin mo? Papunta ka na naman sa Singapore. Lahat naman niyang heritage account babalik sa kamay ng signatory. Di lalo kayong mapapahiya. Punta kayo ng punta sa kasinungalingan. Sinabi ko sa inyo ang namatay sa hulo, si Tony Bondok, hindi si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Huli kayo. May pruweba ako galing mismo sa St. Francis Hospital ng Hawaii. Kaya yan,
Kapag hindi siya ang namatay, edi ang kasinungalingan ng first family ng Marcos, paano iyan? Ibubunyag lahat ito dahil hindi kayo nakinig na tapos na ang agreemento September 16, 2013. Ngayon, diretso kayo ng diretso sa konspirasiya. Tatawanan kayo ng lahat ng tao sa mundo dahil napakasinungaling ninyong gobyerno. Kaya nga, tinatama ang daanan. Kung ayaw nyo pa ring maniwala, batas ng sovereignty ang igagawad sa inyo, hindi batas ng inyong kakuntsaba dahil kayo ay naniniwala sa baril at bala na yan ang power and authority ninyo gamit ang revolusyon. At yung mga matatandang MNLF na fixated sa pisto ng Tripoli Agreement, mamamatay na lang po kayo, hindi nyo makuha. Ang conflict na sinasabi ninyo ay gawa mismo ng OPAP, ng pistok. Iyan. Makinig kayo. Nakita na tayo sa Jensen. Namatayan ako ng isang kasama, si Sultan Abu Bakar. Kamatayan niya, sinabi sa akin na hanggang sa kabila, lalaban siya. Alang-alang sa ginawa naming samahan, National Liberation Front of Southern Philippines, na inari at naibenta sa maling kamay. Kayo, mananagot kayo lahat. Akala nyo kayo-kayo ay meron kayong pagtaguan? Hindi po. Sovereign justice is the justice system of the divine government. Yan. Tandaan ninyo iyan. Kaya nga patunay lamang ni isa sa mga media provider walang nag-cover. Ni isa na government official walang nagproklama. Kundi si Helena. Iyan ang ibig sabihin, ang liwanag, the torch of the new generation, Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Salamat at pinakita ninyo, maski yung iba nahulog sa upuan sa pagkabit ng mga tarpaulin. I salute you. God will heal you. Dahil alam ko na ang puso ninyo ay para sa lahat. Maraming salamat po. Naway, maintindihan na ninyo ang pagkakaiba ng mga proseso na pangkapayapaan sa hanay ng misyon ni King Mamay at ni Queen Helen sa imperyo ng Lupasug. Protektado ang bagong nasyon, restored nation, Philippine Islands Federal Republic at ang Federal Republic of Lupasug. Maraming salamat. Kaya nga, sa pananalita ko ngayon, punong-puno ng pasasalamat dahil nakita ng buong mundo ang katapatan ng maliliit na tao, yung maralita na ginawang alipin para maging mabuti at marangya ang pamumuhay ng politiko na siyang kumukuha, nagnanakaw sa kaban ng bayan dahil ang pinapalabas ay legal ang kanilang mga negosyo dahil aprobado ng kanilang lolong nagsasabi sila si Presidente. Ang President-in-one Marcos #1 ay siyang mananalo sa buong mundo dahil iyan ay talagang iwinagawiway ko, talagang inilakad ko mula pa sa United Nations, sa International Court of Justice, sa Organization of Islamic Conference, sa lahat ng major financial agencies, organization, Ferdinand Hidrolin Marcos Sr., aka Rogelio Madrid Abram. Siya po ay nandiyadyaan lang at nagtatrabaho mula pa in 1965 nang siya ay nailuklok sa paanan ng Korte Suprema ng Federal Republic of the Philippine Islands.
Maraming salamat sa mga nakinig sa araw na ito at gumanap kahapon sa transitory ng divine government. Maraming salamat din sa 7 Macdom at ako'y natutuwa dahil maraming nagproklama at naniniwala sa mga elders natin na nagkatawang lupa para sagipin tayo sa ating problema, sa ating hunger, sa ating pagkagutom, sa ating kapayapaan at kalayaan, kaginhawaan, kasaganaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maslam.